May red flags nga ba doon sa 2025 budget na pinirmahan ni Pangulong Marcos noong December 30? At gaano kalala yung mga kaltas sa edukasyon at kalusugan? Hello, ako si JC Punong Bayan at ito ang Ekonomiya, Economics of Everyday Life. Tinanong natin yung mga tao dito sa UP Diliman tungkol sa kanilang mga sentimiento sa malalaking kaltas sa importanteng line items sa 2025 budget. Tinanggal po yung subsidiya sa PhilHealth ng 74 billion pesos. Kawawa yung mga tulad naming mahirap, sir, kung wag naman sana magkasakit, di ba? Kawawa kami. Di ba, siyempre, pag may na-confine ka na, hindi naman sa yung asawa ko, 2 beses na mild stroke, di ba? Hindi mo masasabi, hindi natin masabi ang buhay natin, di ba? Malaking tulong din yung PhilHealth. Opo, totoo yan, binawasan. Malaking bawas. Hindi malaki pong kulang sa amin kung natanggal. Pero malaki din po dapat tulong kung hindi nagbabawas yung sa amin. Kaso malaki talaga yung binabawas. Parang nasa kalahati rin. Yung 5-2, nagiging 2-5 na lang. Narinig niyo po may AKAP? May mga kakilala po kayong nakatanggap ng AKAP? Alam mo, sir, 26 years na kami sa Pampanga, Santo Rosario. Yun lang, sir, nakatanggap ng ayuda. Dahil nag-post kasi may nakita ko sa Facebook na pagka-close mo ang tagalista, yung masasama ka sa tupad. So, parang shinare ko yun. Yun, yung kapatid ng kapitan, parang tinawagan ako. Kamag-anak ng asawa ko yun. Natural yun. Pag malapit na election, dati 4 months. Ngayon, year ahead may kilos na sila. Medyo nahihiya pa ng mga unang panahon. 2 months before election. Dito, sir, pagdating lang naman ng eleksyon, doon kakilala Bibigyan ka ng pera, ganyan-ganyan. Kahit sa mga nagtatakbo ng halimbawa, kapitan, yung mga barangay, mababait lang sila pag di ba? Kilala, pupunta ka sa bahay. Pero sir, pag nakaupo na sila, Diyos ko po, hindi ka nakakilala. Kung kayo tatanungin po, ano dapat yung priority sa budget taon-taon? Priority sa health, infra, education. Dapat sa PhilHealth. Kasi number 1 talaga yan, sir, sa pamilya natin. Lalo sa mahihirap, sir. Lalo asawa ko mayroong diferensya na. Siyempre, gusto ko taga PhilHealth. Kasi malaking tulong. Magbibila kami ng ganong kalaki, wala naman kami ganong kapera. Maraming mga kapwang ekonomista at analyst ang nag-raise ng red flag sa 2025 budget. Bukod kasi sa binawasan yung budget para sa 4Ps, sa edukasyon at sa PhilHealth, ay lumobo din yung budget para sa ayuda at mga infrastructure projects ng mga politiko. Dahil natambakan ng budget para sa ayuda ngayong 2025, ay maraming nangangamba na baka gamitin ito para sa legalized vote buying. Ayon sa mga nakausap natin, ay malaki ang implikasyon ng 2025 budget sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Marami ang kinakabahan na baka hindi nila makuha ang kanilang mga benepisyo sa PhilHealth at nangangamba din sila na baka yung pamimigay ng ayuda ay unfair din. At kung sino ang malapit sa kaldero, ang siyang unang sasandok. Kabado din ng marami na baka lalo lang magpayaman ng mga politiko dahil sa kaliwat ka ng mga infrastructure projects na kanilang isiningit sa 2025 budget. Kaya naman taon-taon ay napakahalagang busisiin nating lahat ang budget ng gobyerno dahil apektado tayong lahat nito at yung ginagastos ng mga politiko para sa mga proyekto at programa nila ay galing din naman sa pera ng taong bayan sa mga buwis na binabayad natin. At yan ang impact sa everyday life ng ekonomiya. Ako si JC Punong Bayan. Till next time! Ituloy po natin ang usapan sa Money Chatroom ng Rappler Communities app. Libre ang app sa iOS at Android users.